Magandang araw, dear listeners. Ito ang inyong Miss CJ muling nagbabalik para maghatid ng panibagong kwentong may kilig at init. Ngayong mga oras na ito ay 5:22 in the morning. May mga maririnig po kayong mga tilaok ng manok. Hindi ko po sila mapipigilan at hindi ko rin sila maaadobo dahil hindi sila sa akin. Kaya pagpasensyahan nyo na. Ang mahalaga, hindi nila ako mapipigilan na makipagkwentuhan sa inyo ngayong araw na ito. At bago ko simulan ang napakagandang kwentong inihanda namin para sa inyo, bakit hindi tayo mamili ng ilan sa mga comments sa ating comment section at nang mai-shoutout na rin natin ang avid listener na ito. Sabi ng isa sa ating mga avid listener, wala na po ba sa Miss CJ Stories? Doon po kasi ako lagi nag-aabang, tas bigla ko po ito nakita po. Randy RN83, salamat po sa suporta at sa pag-aabang nyo ng aming mga new uploads. For now, yes, hindi na po ma-access ni admin ang account ng Miss CJ Stories, kaya lumipat tayo dito sa bago nating tahanan. At thank you naman, nahanap mo kami. Tuloy-tuloy na po ang ating kwentuhan dito sa mga kwentong CJ yan. Thank you, Randy RN83. Sabi naman ni Cora Umali 5517, hi Miss CJ, may gusto akong mapakinggan ulit yung story ni Agnes at Matthew at yung kay Gael, hindi ko na makita. Sana ba yun, Miss CJ? Wala na po yung mismong channel, Miss Cora, pero pwede po kayong mag-download ng Celibox app. Naka-upload po doon ang mga kwento ng Dear Celine. Kasama po doon ang kwento ni Matthew at ni Agnes at ni Elena at ni Tito Gael. Yes, na-miss ko rin yung kwentong Universal Akram. Thank you so much, Miss Cora. Sabi naman ni Jerlyn Periol 4436, lagi ako nag-aabang basta kayo po ang narrator. Damihan niyo po sana ang pag-upload like 3 to 4 stories a day. Hehehehe, baka naman po. Naku ma'am, gustuhin ko man. Medyo mahirap siya. Pero opo, at least every other day po sisikapin po namin na makapag-upload ng bagong kwento kasi alam naman namin na nakaabang kayo at nagpapasalamat po kami doon. God bless you, Miss Jerlyn Periol. Sabi naman ng isang comment, Donna Delicana, Miss CJ pa-shoutout po from San Mateo, Rizal. Meron po ba kayong ibang channel? Nakita ko po kasi ang mga uploads doon, mga kwento mo, madami po yung channel na Aurora Anime ang profile pic. Hi Miss Donna at hi po, shout out sa mga taga San Mateo Rizal. Miss Donna, ito lang po ang channel ko. Yung Miss CJ Stories ay dati pero hindi na namin ma-access kaya lumipat po tayo dito sa mga kwentong CJ yan at wala na po akong ibang channel. Dito lang po ako sa Celibox. Sabi ni Eden Carillo 420, ganda talaga ng boses ni Miss CJ tapos ang ganda pa. Nako ma'am, nako, kinikilig na naman ako sa mga comment mo. Miss Eden or Miss Eden, maraming salamat po. Lagi niyo po akong sinusuportahan mula noon hanggang ngayon hindi kayo nagbabago. Love you po and God bless. Sabi naman ni Yvonne Telieron, wow Miss CJ, ang ganda ng story. Maraming salamat, natatagpuan ko ulit ito. Matagal kitang hinahanap. Thank you. From Calatrava, Negros Occidental. Shout out sa iyo Miss Yvonne Telieron from Calatrava, Negros Occidental. Hello po sa mga taga Negros Occidental. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig at pagsuporta. At opo, salamat po at nahanap niyo ko. Tuloy-tuloy na po ang ating kwentuhan. Sabi naman ng isa, Amorlen920, thank you sa new upload. Kilig kahit nasa 40s na ako. Mga listeners, please like and subscribe para ganahan sila mag-upload lagi. Yes na yes dito, Miss Amorlen920. At syempre, yun naman talaga ang goal, ang makapagpasaya ng mga puso regardless kung kayo ay nasa 20s pa lang, nasa 30s, 40s, 50s, or mas mataas pa. Welcome na welcome kayong makinig sa mga kwentong CJ yan. Alam niyo, gustuhin ko bang tuloy-tuloy na basahin ang mga comments dito? Hindi pwede kasi isang kwentong napakaganda na naman ang inihanda namin para sa inyo. Kwentong isinulat ni Eliana, isa sa mga magagaling na writers sa Celibox. Ang genre ay spicy romance kaya alam niyo na, isuot na ang headset, ang kwento ni Max at ni Steven na pinamagatang Almost a Sinful Night. Handa na bang mga headset? Kung oo, tara na't simulan na natin ang kwento natin sa araw na ito. Maituturing na mabait, matalino at mapagmahal ang kagaya ni Max, pero para sa kanya, hindi sapat ang mga katangian na ito para sa buhay niya. Kahit pa matalino siya at masipag, wala siyang permanenteng trabaho. Puro side hustles ang meron siya. At ramdam na ramdam niya kahit na hindi nagsasalita ang ina na nahihirapan ito sa kanya. Sir, I can do this job po talaga. Sinundan ni Max ang lalaking nag-interview sa kanya kahit saan ito magpunta. Sorry talaga Miss Angeles pero hindi ka talaga natanggap.
Sabi ng lalaki habang patuloy pa rin sa paglalakad. Bumuntong hininga si Max saka umiling. Sir, okay naman po yung unang interview ko. Wala naman po kayong malinaw na sinabi bakit hindi ako natanggap. Hindi naman po ako mapapanatag niyan. Huminto sa paglalakad ang interviewer at humarap sa kanya. Dahil 4 years kang graduate pero puro part-time lang ang kaya mong ibigay sa amin na records mo. Pero qualified naman ako, sir, di ba? I know this job. Umiling ang interviewer sa kanilapitan si Max. Hindi namin alam, hindi kami sigurado just because you're a graduate in marketing doesn't mean you're capable. Remember, 4 years kang bakante sa degree mo. Hindi na nakapagsalita si Max dahil doon. Nakita na lang niya ang sarili na pinapanood ang interviewer niya na talikuran siya at maglakad na papalayo. Naibagsak niya ang dalawang balikat dahil sa nangyari. Wala naman siyang choice kundi tanggapin na lang dahil wala na ring rason para ipilit niya pa. Nang makalabas ng gusali, dinukot ni Max ang wallet na nasa bulsa. At nang makita niyang may sapat pa siyang pera para makabili ng disente at magandang damit para sa paparating na debut ng kapatid niyang si Gail, para naman kahit papano makita nito na nag-i-effort siya. Matapos makabili, dumiretso na agad siya sa bahay nila. Day off niya kasi at plano niya talagang isorpresa ang kapatid sa damit na kanyang binili. Ngunit nang makapasok siya, kitang-kita niya ang masinsinang pag-uusap ng mag-ina. Nang makita niya ang mga ito ay mabilis na nagbagong itsura at ngumiti sa kanya. Oh, bakit tinigil niyo ang usapan niyo? Hindi ba pwedeng makinig ako? Malumanay na pagtatanong ni Max, halatang walang ideya sa pinag-uusapan. Ah, hindi ate, nagulat lang kami na nandito ka na pala. Wala kang pasok, sabi ni Gail. Tumango si Max at saka umupo, kasama nila sa may lamesa. Oo pero may binili akong damit para sa libo mo. Tingnan mo. Oh, ang ganda, di ba? Itinaas ni Max ang damit at ipinakita ng proud ang damit na binili. Ngunit nagtaka siya. Bakit? Parang hindi nagre-react ang ina niya at ang kapatid niya nang ibaba niya ang damit. Huy, hindi ba maganda? Mahal kaya niyan. Pinaghandaan ko ang dibo mo ah. Ah, may sasabihin raw kasi ang kapatid mo sa'yo. Sabi ng ina. Nangunot ang noo ni Max at saka ibinaling ang tingin sa kapatid. Awkward na ngumiti sa kanya si Gail at tila may kinuhang kapirasong papel sa wallet nito sa inisnide papalapit sa kanyang papel. Ngumuso si Max bago kunin ang papel. Oh, Baguio ticket? Pupunta ka doon? Swerte mo naman sa boyfriend mo. Ako nga di pa nakakapunta doon eh. Hindi. Hindi yan para sa akin ate, para yan sa'yo. Ha? Tumango si Gail kaya muli niyang tiningnan ang tiket. Aba, ang bait naman yata ng kapatid ko para bigyan ako ng gateway trip. Naawa ka siguro sa akin no? Dahil hindi ako nakakapagdibo. Sabi ko naman sa'yo, yaman na yun, okay lang. Napalunok si Gail sa sinabi ni Max habang binabasa ang tiket. Ilang saglit, laking pagtataka ni Max nang mabasa ang dates sa tickets. March 6 to 12? E di masasagasaan itong birthday mo. Bawal na ba ma-refund to? Paano yun? Sayang naman yung damit ko. Dahan-dahang lumapit si Gail kay Max at hinawakan ng kamay nito. Ate, gamitin mo na lang ang damit mo dun sa Baguio. May magandang event ako na isinama ka. Perfume opening ng mga mayayaman na nandun. Mas masaya dun. Umiling si Max at saka ibinaba ang ticket. Hindi. Mas importante ka, okay? Hindi ako pupunta. Aattend ako ng dibo mo. Ate naman. Ano bang problema mo, Gail? Hindi ka ba masaya na attend ako sa birthday mo? Ang alam kasi ng mga kaibigan ko at mga kamag-anak natin nasa ibang bansa ka nagtatrabaho. Hindi mapigilan ni Max na mawala ang ngiti niya dahil sa nadinig. Hindi siya makapaniwala na sinabi ng kapatid dahil hindi niya lubos isiping makakapagsinungaling ito. At bakit mo sinabi yun? Sandali nga. Kinahihiya mo ba ako? Hindi nakapagsalita si Gail sa tanong niya. Kaya ang ina na niyang sumagot para sa kanya. Hindi naman sa ganun anak. Gusto lang niya na ma-enjoy ng sarili niya yung birthday niya. Hindi ma. Dapat alam ni ate kung bakit ko siya kinahihiya. Hindi nga niya man lang ako mabigyan ng magandang gamit o mamahaling regalo para sa birthday ko. Yung dress niya yata nga lang ang pinakamahal na nabili niya. Gail, huwag ka magsalita ng ganyan. Nasaan ang respeto mo sa ate mo? Galit na ang kanyang ina.
Hinaplos ni Max ang balikat ng ina at saka dinampot ang tiket. Hayaan mo na ma, araw naman ni Gail yun. Tsaka baka yun din ang gusto ng boyfriend niya kasi syempre, gumastos yun para sa debut ni Gail. Dream ko rin naman na magbagyo kaya wag na kayong mag-alala. Thank you sis. Hindi na hinintay ni Max ang sasabihin ng ina at kapatid. Mabilis na lang niyang niligpit ang damit at tumayo sabay diretso na sa kanyang kwarto. Tinapon niya ang sarili sa kama habang ang mga gamit naman niya nasa sahig at nakakalat. Nanatili ang tingin niya sa kisame. Iniisip lahat ng sinabi ng kanyang kapatid. May karapatan naman siyang magalit at magsalita kaso wala naman siyang matatanggi dahil lahat naman yun totoo. Hindi na rin niya binalak pa na magpakita bago umalis dahil alam niyang mas masasaktan siya kapag nakita pa niya ang kapatid. Mukha rin namang naramdaman ng ina ni Max ang plano niyang maagang aalis dahil nakita niya ang sulat na ipinaghanda sa kanya ng nanay niya. Pinunasan ni Max ang luha bago sumandal sa salamin at isinalpak ang earphone sa tenga at natulog. Oh, Baguio City last station. Baguio City last station. Last station na. Nagising si Max nang madinig niya ang anunsyo ng konduktor. Mabilis siyang kumilos at bumaba ng bus. Pagkaapak sa lapag, ramdam na niyang malakas na simoy ng hangin sa balat niya. Hindi siya makapaniwala. Kitang-kita niya ang ganda ng paligid, ang magaan na aura nito na sinamahan pa ng masarap na temperatura. Laking pasasalamat na lang din talaga niya na hindi na holiday kaya mabilis siyang nakakuha ng taxi. Habang nakasakay siya sa taxi, hindi niya mapigilang mapangiti dahil sa sobrang pagkamangha niya sa paligid. Hindi niya rin inaakala na makakarating siya agad sa pangarap niyang lugar. Bale, dito po ang hotel room niyo. Call me lang po kung mayroon po kayong ibang concern at kailangan. Sabi sa kanya ng babaeng nagbabantay. Tumango si Max bilang pagtugon. Inintay niya na makalabas ang babae bago niya sinarado ang pinto at muling harapin ang buong kwarto. Wow! Ang yaman talaga ng boyfriend ng kapatid ko, naka-VIP room ako. Naks! Naglakad siya at tiningnan ang mga gamit na nakalagay sa mga cabinet. Nanlaki din ang mga mata niya nang makita niya ang tulugan niya, isang king-size bed. Mabilis siyang umupo at medyo nagalaw-galaw sa kama. Bongga! Ang lambot! Hay! Mas okay na rin siguro na nandito ako kaysa nandun ako. At least hindi ako naguhugas ng pinggan. Ibinagsak niya ang sarili habang nagpapapadyak. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari na ang pangarap niya ngayon, magagawa na rin niyang mag-emote sa balcony at enjoyin ang buong pananatili niya sa Baguio. Nang mapagtanto ni Max at maalala ang ibinigay nga palang envelope sa kanya ng kapatid kasama ang tiket, tumayo siya at nagtungo sa couch para halughugin ang gamit. 7,000? Wow, ang generous naman ni Tan. Swerte talaga ng kapatid ko sa kanya, sabi ni Max sa sarili bago ibalik muli ang pera sa envelope. Bago niya maiayos ang lahat ng pera, may nakita siyang kulay pink na maliit na envelope na nasa loob pa nito. Kinuha niya ito at binuksan. Laurent sent exclusive event? Wow! Teka nga. Dinampot ni Max ang kanyang cellphone at sinearch ang name ng event. Laking gulat niya nang makita niya na puro mayayaman ang pumupunta rito at mas lalo yung mga taong mahihilig sa pabango. Hindi tuloy niya akalain na mapapahalubilo siya rito. At buti na lang talaga dinala niya ang dress niya na binili niya para sa debut ni Gail. Matapos niya guguli ng buong atensyon at sarili sa buong kwarto, napagdesisyonan ni Max na maglakad-lakad muna pansamantala. Kinabukasan niya pabalak maglibot para naman hindi siya mapagod agad. Gusto rin niya na kalmado muna ang unang araw niya. Hello po, magkano po sa empanada? 150 lang ganda pag regular, 230 pag special. Halo po, ganda, nakakaya naman. Hinawi pa ni Max ang kanyang buhok bago inipit ang hibla ng buhok sa likod ng tenga. Nanatili lang ang tingin ng matanda sa kanya na tila hindi maintindihan kung anong nangyayari sa dalaga. Ining bibili ka ba? Ang haba na ng pilay. Nabalik sa wisyo si Max at saka tumango. Opo, special po isa. First time ko kasi dito sa Baguio, Manang. Ang ganda dito, no? Awkward na pagkakasabi ni Max. Matipid lang nang umiti sa kanya ang matanda. At nang suklian siya, mabilis na lang tuloy siyang nagtungo sa bakanting upuan para doon na mag-intay at kumain na rin. Habang nililibot niya ang tingin.
Halatang-halata niya na hindi talaga nalalaos ang Baguio kahit walang holiday. Marami pa ring tao kahit regular days. Nawala siya sa pagkakatulala nang tumunog ang cellphone niya. Sinyalis na may tumatawag. Hello, ma? Nako, kamusta ka na anak? Kamusta ka dyan? Sana naman na-enjoy mo ang Baguio. Pasensya ka na ulit sa kapatid mo ha. Hayaan mo, pagkatapos ng birthday nito kakausapin ko agad siya. Maliit na tawa ngunit may pag-aalangan ang ibinigay ni Max. Hayaan mo na ma. Kahit ako naman ikinakaya ko rin ang sarili ko eh. Tsaka sinabi niya lang naman ang totoo. Mali pa rin. Ate ka niya at may karapatan ka. Naku ma, andito na yung order ko. Tawagan ko na lang po kayo next time ha. Magpapadala po ako ng picture ko galing dito. O siya sige, mag-enjoy ka dyan ha. I love you anak. Natikom ni Max ang bibig at saka mabagal sumagot. I love you too ma. At nang patayin ni Max ang tawag, damang-dama niya ang lungkot sa puso niya. Gusto man niyang magpakaligaya ng lubusan ay hindi niya magawa. Mas gusto pa rin kasi niyang umattend sana ng birthday ng kapatid. First time niya kasing makikita sana live ang debut dahil madalas napapanood niya lang online at hindi naman siya nakaranas kahit nung gusto niya noon. Imbis na manatili sa kanyang pwesto, dinala na lang niya ang kape at empanada na binili niya at naglakad-lakad. Malalim ang iniisip niya at sakto na malamig na klima na gustong-gusto niya. At nang maramdaman ni Max na wala na siya sa mood, napagdesisyon na niyang bumalik na lang ng hotel para magpahinga o manood ng palabas. Help! Nadinig niya sa di kalayuan. Akala niya wala lang yun, ngunit habang naglalakad siya mas lumalakas ang sigaw. Tulong! Nalulunod ako! Nanlaki ang mga mata niya dahil sa nadinig. Hinanap niya kung saan nanggagaling ang boses at ilang saglit lang natanaw niya sa swimming pool sa gitna ng building at walang ano-ano'y binitawan niya ang hawak at tinanggal ang sapatos. Tumalon siya sa swimming pool para sana sagipin ang binata. Hinawakan niya ang tiyan nito at sinubukang iangat ang katawan. Hoy, anong ginagawa mo? Bitawan mo nga ako. Huwag kang mag-alala, hindi ako marunong lumangoy pero ililigtas kita. Ha? Sira ulo ka ba? Sino ka ba? Hindi napansin ni Max ang sinabi ng lalaki at sinubukan pa ring iligtas ito, kahit na siya na mismo ang nahihirapan. Mabilis na tinanggal mula sa pagkakayakap ng binata si Max, sanhi na malayo ito. Bakit ba tinutulungan mo ako? Lumayo ka nga sa akin, hindi kita kailangan. Pinilit ni Max na igalaw ang paa niya para manatiling lumulutang at magkaroon ng hangin. Magpapakamatay ka ba? Sabi mo tulong tapos tinutulungan ka na ngayon, ayaw mo pa? Pinanood ni Max ang binata na umakyat na paalis ng swimming pool. Nangunot ang noo niya dahil rito. Akala niya nalulunod ang lalaki pero hindi niya maipaliwanag kung bakit ganun na lang kadali itong umalis. Nakita niya pang tila natural lang din ang kalagayan nito. Nagpupunas pa nga ng katawan. Sinubukan ni Max na gumalaw para makalapit sa bakal kung saan umangat ang binata ngunit dahil hindi nga siya marunong lumangoy, naging mahirap para sa kanya ang mabilis na paglapit. Tutulong! Sigaw ni Max ngunit parang walang pakialam sa kanyang binata kaya pinili na lang niyang mas bilisan ang paggalaw ng paa niya sa ilalim ng tubig para makalapit sa akyatan. Malapit na sana sa bakal si Max ngunit nakaramdam siya ng masakit na gumuguhit mula sa paa niya hanggang sa binti niya. Imbis tuloy na maabot niya ang bakal ay nailagay niya ang kamay sa paa. Aray! Aray ko! Buong akala ng binata gumagawa lang ng iskandalo o drama ang dalaga kaya hinayaan niya. Ngunit nang nakikita niya ng namumula na ito at tila nalulunod na'y nagmadali na siyang bitawan ng tuwalya. Miss! Miss, sumagot ka! At nang makumpirma ng lalaki na hindi ito nagbibiro, mabilis siyang tumalon at tumama pa ang kanyang braso sa mabatong part sa gilid ng swimming pool. Ngunit hindi na niya yun ininda at binuhat si Max paangat sa sahig bago siya sumunod at sinubukang i-CPR. Sumagot ka, miss! Stress na pagkakasabi nito. Ilang segundo walang sagot si Max. Pinakinggan niya kung humihinga pa ito at nang makumpirma niyang humihinga pa, tumawag siya ng ambulansya para maidala na sa ER. Napahilamuko siya ng muka. Ano pong name nila, sir? Tanong ng nurse. Steven Hill. Ayos lang ba siya? Patay na ba? Nang mapansin ng nurse na hindi mapakali si Steven, natawa ito ng kaunti. Ayos lang siya, sir. Kailangan lang namin siyang i-check up to make sure na walang tubig na pumasok sa utak niya. Ayos na po ba yung braso niyo?
Muling tiningnan ni Steven ang braso niya. This? Yeah, okay naman. I'll go ahead na. Hindi niyo na po siya hintayin magising? Tinapunan ni Steven ng tingin si Max na nakahiga lang at walang malay. We're friends. Sa tingin ko naman maiintindihan niya kung bakit ako umalis. May importante akong pupuntahan. Sino po yung magko-cover ng bill? Nahinto sa pagtalikod si Steven at saka humarap muli sa nurse. Siya. Hindi na niya inantay ang reaksyon at sasabihin ng nurse dire-diretso na lang siyang umalis habang hawak-hawak ang nakabandage na braso. Naisip niya na wala naman siyang obligasyon para sa dalaga. Sapat na dinala niya na ito sa ospital matapos tumalon sa pool na parang wala sa sariling katinuan. Kinabukasan ng magising si Max, napansin niya ang hindi pamilyar na paligid. Napabalikwas siya nang mapagtantong nasa loob nga siya ng ospital. Mabilis niyang dinampot ang damit at tumakbo papuntang front desk. Miss, saan po kayo pupunta? Natigil sa pagtakbo si Max at saka hinarap ang nurse. Sino hong nagdala sa akin dito? Anong ginagawa ko dito? Sinong kasama ko? Nalunod raw po kayo sa pool. Umalis na po yung lalaking nagdala sa inyo dito. Ikaw raw pong magbabayad ng bill niyo pareho. Nanlaki ang mga mata ni Max at saka naibagsak ang kamay. Ano? Sinamahan siya ng front desk na nurse at saka binigyan ng papel na naglalaman ng bill nila at halos lumawa ang buong eyeballs niya sa nakita. Nurse, ang laki naman po yata nito, 5,000 para sa isang gabi. Malaki po kasi we run some test at checking po for assurance na walang tubig sa brain nyo at saka tila hindi makapaghintay si Max sa mga susunod na sasabihin ng nurse sa harapan niya. Yumuko ang babae saka nagsalita. Nag-requesting kasi si Sir Steven, yung naghatid po sa inyo dito, nai-x-ray raw siya, gawa ng sugat niya sa braso nung nailigtas ka niya. We tried convincing him na hindi na need yun kasi hindi naman mukhang severe pero nagpa-x-ray pa rin po siya. At halos maguho ang buong mundo ni Max nang dahil sa nadinig. Hindi siya makapaniwala na ganun-ganun lang siya mawawala ng pera. At nang mapagtanto na wala na siyang magagawa, labag man sa kalooban niya, binayaran niya ito. Ngayon, hawak-hawak niya ng mga x-ray test at papeles na nagkakahalagang 5,000 habang palabas siya ng ospital. Pagka-uwi ko sa amin, ipapa-frame ko lahat ng to. Ang lala, sobrang lala. Hayop talaga yung lalaking yun. Kausap ni Max ang sarili. Pumara na siya ng taxi para mabilis na makapunta sa hotel na tinutuluyan niya, ngunit bago pa man siya makakuha ng taxi, nadinig niya ang malakas na impit na hiyawan. Maxine? Ikaw ba yan? Nilingon niya ang boses at tumambad sa mata niya ang 2 college friends niya. Oo, ako nga to. Kamusta kayo? Eto okay naman. Oh my, hindi mo man lang kami sinabihan na magbabagyo ka. Big time ka na. May work ka na? Ani Eri. Sasagot na sana si Maxine nang bigla naman siyang siningitan ng isa pang babae, si Tanya. Work o sugar daddy? Sinong kasama mo dito? Boyfriend mo? Hindi alam ni Max kung ano ang sasabihin niya dahil dinig na dinig niya ang nalalapit na insulto na gagawin ng mga ito once na magkamali siya ng babanggitin. Proud siya ngumiti. Kasama ko yung boyfriend ko. Nasa hotel siya ngayon. Nagpapaano kasi ako. Tiningnan ni Max ang papel. Nagpa-x-ray. Ang OA kasi ng BF ko. Kala niya na paano na yung braso ko. Oh, total nasa Baguio ka naman na. Catch up later? This evening? Anya Tanya. Napalunok si Max. Sige, kakausapin ko siya. Wait, oh my, don't you have cyclings or shirt? I can see your undies here, oh. Maarting sabi ni Eri. Ha? Tiningnan ni Max ang kanyang baba. Nanlaki ang mga mata niya nang totoong sinasabi nito. Hindi na siya nakapagpaalam at pumara na ng taxi. Damang-dama niya ang pagtataka at mga tawa ng dalawa kaya napatakip na lang siya ng mukha. Hindi siya makapaniwala na kanina pa siya naglalakad sa labas ng ospital. Nang makarating siya sa hotel ay dire-diretso siyang nagtungo sa kwarto niya para maligo at mag-ayos. Gusto niya kasing habulin ng free breakfast ng hotel para hindi na siya gumasto sa kakainin niya. Coffee na lang ate for the drink. Salamat po. Ibinaba ni Max ang menu at ngumiti sa waitress. I don't know. Some crazy witch. Boses. Sa hindi kalayuan. Ngunit ang boses na yun ay tila hindi basta-basta. Pamilyar ito.
Sinundan ni Max ng tingin kung saan nanggagaling ang boses at laking gulat niya nang makita si Steven sa kabilang theme table. Bumuga ng hininga si Max at sarkastikong ngumiti. Dinampot niya ang gamit at saka nagtungo at umupo sa bakanting upuan ni Steven. Dahan-dahang tumingin sa kanyang binata. Hi, baka pwede nating pag-usapan kung kamusta ka naman. Nasa taas kasi pala yung X-ray result mo. Baka gusto mong iuwi? Ibinaba ni Steven ang phone. Dito ka nagsistay? Hindi ba obvious? Kaya nga nung nalulunod ka, sinagip kita eh. Tapos akong pagbabayarin mo ng hospital bill. Eh dapat ikaw yung nasa ospital kung di ako tumulong. Hindi ako nalulunod, tsaka anong tulong? You can't even swim to save your life. Sarkastikong tumawa si Max at saka iiling-iling. Alam mo, wala kang utang na loob. Bayaran mo ko. Alam mo bang budget ko ang ginastos ko para dyan sa x-ray mo? Sorry naman at gumastos ka para sa sarili mong kapakanan, miss. Unang-una sa lahat, kung hindi kita dinala doon, baka ikaw ang patay na. Wala akong dapat na bayaran dahil sarili mo namang kargo yun. O siya, kahit sa x-ray na lang oh. 2,000 na lang natitira sa akin, paano pa kung makakauwi nun sa amin? Tumayo si Steven at akmang maglalakad na paalis. Tumayo tuloy siya para pigilan ng binata ngunit nabigla si Max nang madinig na naman ang hiyawan at boses ni Eri at Tanya sa di kalayuan. Oh my, totoo nga. May BF. Max, BF mo ba siya? Sabi ni Tanya. Dahan-dahang humarap si Max, saka ngumiti. Ha? Oo. Steven. Sinukbit niya ang braso sa braso ng binata. Nabigla si Steven at binigyan ng matalim na tingin si Max. Ngunit sinenyasan lang siya ni Max na makisabay, kaya ngumiti ang binata. Anyway, kasama rin pala namin ang boyfriend ni Tanya. Do you recall? Si Timothy? Hindi nakapagsalita si Max ngunit pinilit niya pa rin ngumiti. Ah, oo naman. Kala ko kayo-ayo lang eh. Unti-unting humina ang boses ni Max. Bakit? Weird pa rin ba? 3 years na kayong mag-ex ni Timothy, hindi ka pa rin ba nakaka-move on? Sabi ni Tanya. Weird pa rin yan sa kanya kasi hindi pa rin yata siya nakakaalis sa broke era niya. Kaya di na ako nagtataka na may kasama siya, malamang libre lang yan siya. Sasagot nga sana si Max ngunit naunahan na siya ni Steven. Naka-move on na siya, she's with me now, as you can see. Natahimik ang dalawa dahilan para maging awkward ang buong paligid. Anyway, may gagawin ba kayo bukas? Invite ko kayo to come with us dun sa Laurent Saint event? Sabi ni Tanya. Ngumiti si Max at umiling. No need. May invite din ako dun. Well, great. See you there. Kita-kits tayo sa event, okay? Mabilis na kumilos si Eri at Tanya para lagpasan sila. Mabilis tuloy na kumalas si Max mula sa pagkakakapit kay Steven habang ang binatay na natili lang ang tingin sa kanya. Ilang na ilang tuloy sila pareho at tila hindi alam ang mararamdaman. Kilala mo ba si Timothy Castor? Nilibot ni Max ang tingin sa paligid para iwasan ang tingin ng binata. At nang maramdaman niyang hindi inaalis ni Steven ang tingin sa kanya, mabilis siyang bumuntong hininga at pumadyak. Oo na, ex ko na nga siya. Bawal ba? Too good to be true dahil artista na siya ngayon tapos ako walang trabaho, walang ambag, walang tatay. At sa sobrang lala ng emosyon niya, nilayasan niya si Steven nang hindi pinakikinggan ang sunod na sasabihin nito. Ni hindi na nga siya nakakain ng umagahan dahil sa nangyari. Nagstay siya sa hotel buong araw. 500 na lang kasi ang pwede niyang galawin sa pera niya at kung gagastusin niya ngayong araw, mawawalan siya ng pamasahe pabalik. Gusto niya nga sanang tawagan ng ina. Ngunit baka imbis nga nabigyan siya ng pera, dumayo pa ng Baguio para alamin lang kung ayos siya. Nakatatlo na siyang palabas sa buong araw. Hindi niya lubos akalain na ang trip to Baguio ay magiging trip to hotel lang nang walang ibang gagawin kundi manood. Nagtimpla siya ng kape at napagdesisyon ng lumabas sa terrace para lasapin ang simoy ng hangin. Nang makalabas siya, ilang beses niyang pinikit ang mata habang hawak-hawak ang tasa. Malungkot siya na hindi man lang siya makagala pero masaya pa rin siya dahil ang importante, nasa Baguio siya. Ay, sobrang relaxing naman dito. Sabi ni Max bago humigop ng kape. Ano? Ayos ka na ba? Mabilis na binuksan ni Max ang mata at nilingon ang kabilang terrace. Naibuga niya. Kay Steven ang kape. Kadiri ka naman. Reklamo ng binata. Eh bakit kasi nandyan ka? Malamang dito ako nakaroom. Dapat nga kung magtanong sa'yo bakit nandyan ka. Siguro stalker ka, no? Sabi na para kang baliw na tumalon sa pool na nililigtas ko no ako.
Pinunasan ni Max ang kanyang bibig. Ay, wow naman. Ikaw nga tong sigaw ng sigaw na kailangan mo ng tulong, di ba? Nagpa-practice akong umarte. Bakit? Aktor ka ba? Natigilan si Steven ng dahil doon. Di pa, pero malapit na. Sus, talagang mag-aktor ka kasi babayaran mo pa ako dun sa hospital bills. Umirap si Max. Hindi nagsalita si Steven habang si Max patuloy lang na umiinom ng kape. Sa ilang minuto na nananahimik sila pareho, nilingon ni Steven si Max. Alam mo, sa tingin ko alam ko na kung paano natin matutulungan ang isa't isa. Nangunot ang noo ni Max bago balingan ng tingin si Steven. Sinasabi mo, di ko kailangan ng tulong mo, no? Kahit patriplin ko yung ginastos mo sa ospital. Nanlaki ang mga mata ni Max at nilingon si Steven. Nakuha ng binata ang buong atensyon niya dahil sa perang binanggit. I want you to help me get Timothy interested sa startup business ko and I will return your money thrice the amount. Paano? Be my girlfriend tomorrow. Ilang segundo niyang pinag-isipan at nang mapagtanto niyang wala namang mawawala sa kanya, pumayag na siya. Kung triple ang ibabayad nito, magiging triple rin ang saya niya na maglibot-libot sa buong Baguio dahil marami siyang pera at marami siyang magagawa. Pumayag siyang maging girlfriend para sa kapakanan nilang dalawa. Isang araw lang naman. Ang 5,000 ay magiging 15,000. Ayoko niyan, hindi maganda. Umirap si Max at binagsak ang dalawang balikat. Pang-11 na to. Pagod na ako. Yung dinala ko na nga lang ang susuotin ko. Magrereklamo ka pa talaga, Max? Bibili na nga kita ng damit at sapatos, ayaw mo pa? Kasi naman, hindi mo naman mahanap ang gusto mo eh. Kasi nga mahirap kang bihisan, walang bumabagay sa'yo. Umirap si Max saka pumasok na lang sa loob para muling magsukat ng damit. Hindi siya makapaniwalang kailangan niya pa ng makeover para lamang malamang siya talaga ang girlfriend. Pakiramdam niya tuloy, mali ang itsura niya. Nang makapamili na sila, mabilis silang nagtungo sa mga sapatusan. Mabuti na lang mabilis na nakapamili si Steven kaya mabilis lang na ang naging proseso nila at umalis na rin. Alam mo, kung hindi ko lang talaga kailangan yung 15,000, minura na kita. Tumawa si Steven at saka iiling-iling. Aba, paano pa ako? Pinaka-weird ka na tao na nakilala ko and don't mistake my money in a friendly manner. Umirap na lang si Max at ginaya ng paloko-loko ang sinabi ni Steven. Tutuloy na sana si Max sa paglalakad ngunit nagawi ang tingin niya sa matandang tumatawid. Hirap na hirap ito na tila ba walang pakialam ang mga sasakyan na dumadaan. Mabilis na ibinigay ni Max ang daladala niya sa dibdib ni Steven at tumakbo patungo sa matanda. Pinanood ni Steven kung paano tulungan ni Max ang matanda. Hoy! Anong ginagawa mo pa dyan? Tulungan mo, kukunin mo yung mga gamit ni Lola. Nagmamadaling binitawan ni Steven ang hawak at saka nagtungo kay Max at sa matanda. Dinampot niya ang ilang mga gamit na nahulog habang si Max ay nakapokus sa pag-aalalay. At nang makatawid ng matanda, tiningnan ni Steven ang gawin nila. Kitang-kita niya ang pag-aalala ng dalaga sa matanda. Hindi na malaya ni Steven na nakangiti na siya habang pinapanood ito. Nabalik sa wisyo ang binata at nang marinig niya ang malakas na tunog ng mga sasakyan, tumungo na lang siya at nagsorry. Maraming salamat sa inyo, ha? Mahirap talaga kapag matanda na. Diyan lang naman ang bahay ko. Turo ng matanda. Naku, ayos lang po. Mag-iingat po kayo, ha? Tumango ang matanda at bumitiw na kay Max. Pinanood nila ng ilang saglit na maglakad ang matanda bago sila umalis. Sabay silang nagtungo sa hotel. Nagtinginan muna sila bago tuluyang pumasok si Max. Papasok na ako, sabi ni Max. Ngumiti si Steven at nilagay ang kamay sa bulsa. See you tonight. Ipapasundo na lang kita sa chauffeur, okay? Okay. Nagngitian sila bago pumasok ng tuluyan si Max. Pagkasarado ng pinto niya, hindi niya napigilang magtatatalon sa tuwa. Hindi niya akalaing magiging malapit prinsesa siya ngayong araw. Kinumbinsi na lang talaga niya ang sarili na enjoyin niya lang ang gabi dahil sa pagkakataong ito, sagot siya ng isang mayaman. Buong akala ni Max siya na lang ang magme-makeup sa sarili niya. Ngunit nabigla siya nang madinig ang katok bandang 1:00 ng hapon. Pinagbuksan niya ng pinto ang tao. Hi po, kami po ang hinire na in-hotel makeup artist ni Sir Steven. Pwede po ba kaming pumasok? Ilang segundo bago niya na proseso ang lahat. Pinayagan niyang makapasok ang dalawang makeup artist na mag-aayos sa kanya. At nang maisara na niya ang pinto'y nagsalita agad ang mga makeup artist. San po namin kayo aayusan? Sa bed po o gusto niyo po may vanity na lang? Hinaplos ni Max ang hita sa sobrang hiya. Sa vanity na lang po siguro.
Ngumiti lang sa kanyang mga ito at inasikaso ang ilalagay ng mga gamit sa vanity. Hindi mapigilan ni Max na mapangiti sa nakikita. Sobrang layo ng trato sa kanya rito sa Baguio kumpara sa Laguna. Hindi siya makapaniwalang nararanasan niyang mga bagay na ito nang walang bayad. Habang inaayusan si Max, may mga bagay siyang kinakatakutan kapag nakita niya muli ang sarili niya sa salamin. Gusto kasi niyang gawin ng mga makeup artist na sorpresahin si Max sa kalalabasan nito. Nang malaman nilang first time ni Max na magpapa-makeup. Ate, baka naman magmukha akong clown ha. Loko-loko pa naman yung nagpadala sa inyo rito. Tatawa ang babae. Naku ma'am, promise namin sa inyo na maganda pagkatapos nito, wag ho kayong mag-aalala. Kaya naman parang ayaw niyang umuwi pag nakita niya to. Sabi naman ng isang bading din na makeup artist. Kinabahan man si Max, hinayaan na lang niyang galawin ng mga ito ang mukha niya. Ilang beses na siyang kinumbinsi ng mga makeup artist na buksan ang mata niya ngunit sa sobrang kaba, hindi niya magawa. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang binuksan ang mga mata. Ay, ako ba to? Sabi ni Max habang hinahawakan ang mukha. Yes ma'am, ikaw na ikaw po yan. Sabi sa'yo eh, kaming bahala sa'yo. Nilingon ni Max ang makeup artist at saka nagpasalamat. Magbihis na po kayo, Miss Max. Paparating na rin po mamaya ang susundo sa inyo. Good luck po and enjoy. Sabi ng bading na makeup artist nang makalabas na ng kwarto niya. Salamat ha. Pasensya na rin. Wala man lang akong patip sa inyo. Nga nga pa kasi ako eh. Hampas lupa pa lang ako ganun. Awkward na pagkakasabi ni Max. Tumawa lang ang dalawa at umiling. Naku ma'am, doble na po yung binayad ni sir sa amin. Wag na po kayong mag-alala. Nanlaki ang mga mata ni Max at halos hindi niya napansin ang pagkaway ng mga makeup artist dahil sa pagkabigla. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto bago humarap sa salamin. Magkano kaya binayad niyo rito? Mukhang mahal to ha, tapos doble. Wow, grabe. Hindi mapigilan ni Max ang mamangha sa mukha niya at halos ayaw pa nga niyang hawakan dahil baka masira. Nang tapos na siyang picturean ng mga magme-makeup sa kanya na baling ang tingin niya sa dress na nasa kama. Tumayo agad siya sa kadinampot ito. Nagpaikot-ikot sa sobrang tuwa nang masuot na niya ang dress. Maging cellphone niya punong-puno na sa iba't ibang litrato niya. At habang nagpapakasaya siya, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napatigil siya at napaupo sa kama. Hello, Steven? Anong nangyari sa'yo? Ba't hinihingal ka? Maganda kasi itsura ko ngayon. Para akong prinsesa, nagtatatalon at nag-iikot-ikot ako. Sorry. Narinig niya ang mahinang tawa ni Steven. Nandiyan na ang sundo mo sa baba. Ah, talaga? Sige kamo, pababa na ako, magsasapatos lang. Pagkababa ng tawag, mabilis na kumilos si Max para hanapin ang sapatos. Mabuti na lang malamig ang kwarto kaya hindi siya pinagpawisan. Nang makita niyang nasa ilalim ng kama yon, mabilis niyang kinuha para abutin. Ngunit imbis na maisuot agad, napagtanto niya na hindi siya mabilis makakababa kung magsusuotin niya na agad ang heels. Mabilis na lang niyang kinuha ang bag at dire-diretsong bumaba. Hindi pa nga siya nakakalabas, tanaw na niya ang sasakyan. Sorry po, sa loob na po ako magsasapatos kuya ha. Ma'am, tulungan ko na po kayo magsuot. Lalabas na nga sana ang driver, ngunit mabilis na tumanggi si Max. Ay, wag na kuya, buksan mo na lang ang pinto. Sa loob na lang ako magsasapatos. Nakinig naman sa kanya ang driver at binuksan ang pinto. Pumasok agad si Max at binuksan ang kahon. Hindi niya akalain na mahihirapan siya sa pagsusuot ng sapatos ng siya lang. Imbis tuloy na kalmado lang siya at ine-enjoy ang limo, halos pigil hininga siya, maabot lang ang paa niya. At nang maisukbit ang halos, mapasigaw siya at makahinga ng maayos. Umupo siya ng maayos at saka tiningnan ng buong paligid. Napangiti siya ng mapagtanto kung gaano kaganda ang sinasakyan niya. Mabilis niyang dinukot ang cellphone at nag-selfie. Maging ang limo ay pinicture niya. Ma'am, nandito na po tayo. Mabilis na ibinaba ni Max ang cellphone. Nilibot niya ang tingin at nang mapagtanto niyang naroon na nga siya, mabilis niyang inayos ang sarili at nag-retouch. Pinagbuksan naman siya ng driver ang pintuan habang si Max ay abala sa pagtaas ng kanyang damit. Paglabas niya, ramdam na ramdam niya ang kakaibang ligaya sa puso niya. Pakiramdam niya para siyang nasa isang fairy tale na matagal na niyang inaasam. Hindi lang hindi lang naman si Max ang nag-iisip ng ganito. Maging si Steven na nakita si Max sa kanyang light pink burned down blue na dress at ang napakagandang makeup at postura nito, ngumiti ang binata sa kanaglakad.
Mukha ka ng tao ah. Inangat ni Max ang tingin. Hindi siya nagkamali na si Steven nga ito. Bakit hindi ba ako mukhang tao kahapon o kanina? Binigyan siya ng nakakalokong ngiti ni Steven at saka umiling. Umirap si Max nang makita yon at sinubukang lumakad sana para lampasan si Steven, ngunit unang hakbang pa lang, sumabit na agad ang ilalim ng damit niya sa sapatos sanhi para matutumba siya. Nasalo siya agad ni Steven. Hawak-hawak ang palapulsuhan niya at kaliwang balikat na naging dahilan para hindi sumalampak ang mukha niya sa lapag. Ayos ka lang ba? Umayos ng tayo si Max sa kabinawi ang kamay. Oo, pasensya na ah. Hindi kasi ako sanay mag-heels eh. Ang haba pa nung damit. Mahihirapan yata ako magpanggap na girlfriend mo. Bakit naman? Dahil lang sa heels? Hindi, syempre awkward. Wala naman kasi akong nararamdaman para sa'yo. Hindi rin naman ako actress para mag-acting na mahal ka. Alam mo namang ginagawa ko lang to para sa pera, di ba? Hinagpag pa ni Max ang damit. Ilang segundong nanahimik si Steven bago ngumiti. Inilahad ni Steven ang kamay niya kay Max. Then try to love me. Just for tonight. Natigilan si Max at saka tiningnan ang kamay ni Steven bago bumalik sa mukha nito. Ha? Kinuha ni Steven ang kamay niya at nakangiti at inilagay sa braso niya. Ilang saglit bago sila magtinginan na pagdesisyonan nilang maglakad, papasok. Basta tandaan mo, magkarelasyon tayo for 6 months, nakita na families natin at saka nagtatrabaho ka sa kumpanya ko. Birthday ko April 26, ikaw. Ano? January 24. Yung mama ko nagtatrabaho sa palengke tapos yung kapatid ko. Hindi na natapos ni Max ang sasabihin nang salubungin sila sa grand entrance ni na Erin at Tanya. Napahugo tuloy ng malalim na hininga si Max sa sobrang kaba. Naramdaman na lang niya ang kamay ni Steven na tinatapik din ang kamay niya. Kalma ka lang. Try to love me. Just tonight. Bulong sa kanya ng binata, tumango siya bilang pagsang-ayon at mas lalong isinukbit ang kamay sa siko ni Steven. Hoy, hi! Kala ko di na kayo tutuloy eh. Nakakalong na sabi ni Tanya. Oo nga, hindi naman kasi mahilig o bagay si Max sa mga ganito. Hindi nga sumama nung prom namin, 'di ba? 'Di ba, Max? Ngumiti si Max at saka nagsalita. Marami nang nagbago sa akin after college. Since nagwo-work ako sa company ni Steven, napapadalas na rin ang exposure ko sa mga ganitong bagay. Oh, talaga? You work for him? Hindi man lang with him? Anyway, gano'n na nga ba kayo katagal? Tanong naman ni Erin. Hindi agad nakasagot si Max dahil naramdaman niya na may sinusuot sa kanyang singsing si Steven ang patago. 6 months. Engage. Maikling sagot ni Steven, maging si Max nagulat sa tinura niya. Itinaas naman ni Max ang kanyang kamay para ipakita. Pansin na pansin tuloy ang inis at inggit sa mukha ng dalawa kahit gaano pa nila gustong itago ang nararamdaman. Oh, bilis naman? Komento ni Eri. Ngumiti naman si Steven sa kayumuko. Ganun talaga kapag sigurado ka na sa tao. Di ba, Ling? Tinapunan ng tingin ni Max si Steven. Ling? Binalik muli ni Max ang tingin kina Eri at Tanya. Yes, Ling. Nakakahiya naman, paulit-ulit mo nang sinasabi yan. Hindi pa man nakakasalita muli si Steven na dinig niya ang malakas na boses na papalapit sa kanila. Si Timothy. Inakbayan ni Timothy si Tanya. Babe, sinong kausap mo? Kanina ko pa kayo inaantay doon sa lounge ah. Nagbigay naman ng malaking ngiti si Tanya at saka hinawakan ang kamay ng kasintahan. Babe, do you remember Max? College ex mo? Paglalahad ng dalaga, nabigla si Max nang tingnan siya nito at ngitian. Ah, oo. You look different. Salamat. Maikling sagot ni Max. Kung noon mo pa ginawa yan, di sana nagdagal tayo. Komento ni Timothy na maging si Steven na inis nang madinig ito. Naging awkward ang pagitan ng lahat nang dahil sa sinabi nito. Nanguna si Max na basagin ang katahimikan. Ling, champagne? I need a drink. Nilingon siya ni Max. Ninitian naman siya ng binata sa katumango. Okay, mauna na kami ah. See you around. Lalagpasan na sana nila ang mga ito nang mabilis na hinawakan ni Timothy ang kaliwang braso ni Steven. Bilang pagpigil. Bakit kailangan kayong dalawa lang? Magsama-sama na tayo sa isang table. Wala na rin naman akong naging balita kay Max eh. Nakita ni Max ang nakakalokong ngiti ni Timothy. Halatang hindi niya mapagkakatiwalaan ito at mas lalong hindi niya gugustuhin kasama ang binata sa iisang mesa.
Binigyan ni Max ng napakaraming senyales na ayaw niya para sana tumanggi si Steven, ngunit hindi ata nito nahalata ang sinasabi niya kaya pumayag sa gusto ni Timothy. Pinilit ni Max na lunukin na lang ang pride at sumunod na lang habang palihim siyang kino-comfort at chini-cheer up ni Steven dahil paunti-unti nang nagiging obvious ang pagkailang nito. Sa mga nagdaang oras, natural at normal lang naman ang mga naging usapan. Kahit papano, nakaluwang-luwang sa puso ni Max na ganito ang sitwasyon, kahit na andyan ang ex niya. Mahalaga naman sa kanya hindi siya binabastos at masyadong kinakausap. Napapansin rin ni Max na nag-uusap na si Steven at si Timothy. Nice amount pero hindi talaga ako interested sa mga startups, sabi ni Timothy. Nang mapansin ni Max na halatang nagtitimpi na lang si Steven, ibinaba na niya ang inumin sa kabinuksan ng cellphone. Ling, tama ba ako? 4.5 million, equivalent to 60 ang range ng promotion and mind mapping? Nabigla si Steven ngunit nakita niya ang mga senyales ni Max na sumabay na lang siya, kaya hindi napaghalataan ni Steven. Yes, Ling, sabihin mo dyan sa client mo na marireceive niya agad ang effects as early as 2 years. Sa pag-uusap na yon, halatang nagtagumpay sila na makuha ang atensyon ni Timothy kaya pinagpatuloy na ni Max ang pagsasalita. Mabuti na lang, graduate siya ng marketing kaya kahit papano may nababanggit siya na maaari nilang pag-usapan. That's interesting. Di ko alam na kaya pala ni Max maging matalino at maganda at the same time. I'll decide tonight. Sabi ni Timothy. Tumango at ngumiti lang si Steven bago uminom muli ng champagne. Nang matapos ang usapan, nagpaalam na si Max para maglibot at mag-amoy-amoy ng perfume. Halata na rin naman niya kay Steven na wala na itong hilig o interes sa ganong bagay. Gusto lang niya talagang makipag-deal kay Timothy. Nilibot niya ang mga nakadisplay. Sinigurado niya na pinicturan niya lahat nang makikita niya sa paligid. Ngayon lang siya nakalapit mismo sa mga mamahaling pabango kahit na matagal na niya itong pinag-aaralan. Halos 30 minutos rin niyang ginugol ang sarili sa pagtingin-tingin at test ng mga pabango. At nang mahilo siya dahil sa iba-ibang amoy, napagdesisyon na ni Max na lumabas ng grand entrance para magpahangin lang. Ilang minuto lang siyang nanatili rito, nasira na agad ang katahimikan niya. Dapat na ba akong pumalakpak? Mukhang baliw na baliw ang boyfriend mo ah. Kakakumbinsi sa akin na mag-sign up sa kanya. Nakakalokong tono ni Timothy. Matalim siyang binalingan ng tingin ni Max at iiling-iling na tumalikod para sana umalis, ngunit bigla siyang hinawakan sa braso ni Timothy. You can drop the act. Alam kong wala kayong relasyon. Inalis ni Max ang kamay nito. Wala kang alam. Kaya wag mo kong inuutusan. Nang maglakad siya, nadinig niya ang malakas na tawa ni Timothy. At ano, gusto mong isipin ko na hindi mo siya tinutulungan? I bet may kapalit lahat ng pagpapanggap mo ngayon. Papalitan mo na nga lang ako dun pa sa nagmamakaawa sa akin. Hinarap muli ni Max si Timothy at ganun din ang binata sa kanya. Hindi ako umaarte. Baka naman ikaw yun. Pilit mong pinapakita na mahal mo si Tanya para makita yung reaksyon ko. Pwes, wala kang dapat asahan sa akin, no? Tama ka. Natigil si Timothy at saka binitawan ng sigarilyo at inupo sa sahig. Aminin mo na lang sa akin na nagpapanggap lang kayo and then I'll sign with him. Hindi ako uto-uto, Timothy. Mas mabaho pa ang ugali mo kaysa sa sigarilyo mo. Napansin ni Max ang naiiritang itsura ng binata. Nabigla na lang siya nang hawakan siya nito sa palapulsuhan at biglang halikan. Mabilis na tinulak ni Max si Timothy. Ano bang ginagawa mo? Sinubukang lumayo ni Max ngunit nahabol agad siya ni Timothy. Pilit na gusto pang humalik sa kanya. Ramdam na ramdam niya na hindi siya pakakawalan nito hanggat hindi siya bumibigay. Ayos lang yan, hindi mo naman siya mahal, di ba? At nang susubukan na siyang halikan muli ni Timothy, nabigla na lang si Max nang humandusay sa sahigang binata. Hawak-hawak ang kanyang labi. Tiningnan ng mabilis ni Max si Steven na galit na galit. Baka nakakalimutan mo. Kailangan mo ako, bro. Mabilis na tinulak ni Steven si Timothy. I don't sign with people like you. Wag na wag mo nang lalapitan si Max.
Dinampot agad ni Steven ang kamay ni Max at hinila ito hanggang makalabas sa mismong lugar. Tsaka lang nakahinga ng maluwag si Max at binasa ang labi. Napaupo siya sa sobrang takot. Ayos ka lang ba? May iba pa ba siyang ginawa sa'yo? Kakasuhan ko siya. Hinawakan ni Max ang braso ni Steven sa tumayo. "Wag na, hindi worth it." Niyakap ni Steven ang dalaga at kino-comfort ito. Pinili niyang dalhin ito sa malayo upang makapaglakad-lakad. Tahimik lang sila pero habang di namamalayan na nasa tabing tubig na pala sila. Umupo si Max ron at walang pasabi habang si Steven naman sumunod lang at hindi pa rin nagsasalita. Pinunasan ni Max ang kanyang mga luha sabay awkward na tumawa. "Pasensya ka na. Hindi lang magandang naging relasyon ko sa kanya. Kahit pa nung natapos kami kaya medyo na-trauma ako." Umiling naman si Steven. "Ako nga ang dapat mag-sorry sa'yo eh. Nilagay kita sa posisyon na ilang ulit mong inaayawan." Yumuko si Max at umiling rin. "No, a deal is a deal. Kasalanan ko naman na minahal ko siya eh. Ikaw ba? May minahal ka na ba?" Nilingon ni Steven ang gawin ni Max. Napagtanto niyang nakatingin rin ito sa kanya. Binaling ng binata ang tingin sa malayo. "Hindi ako marunong magmahal." Imbis na tahimik, nadinig niya ang malakas na impit na tawa ni Max. "Sira ulo 'to. Ano ka, virgin? Tigilan mo nga ako sa paimo-imo mo. Meron yan, nahiya ka pa 'no? Ako nga, nakipag-oral na sa sinehan eh." Natigil si Max sa pagsasalita at pagtawa nang nakita niyang seryoso si Steven na nakatingin lang sa kanya. Umayos tuloy siya ng upo. So, ibig sabihin virgin ka pa nga? Never been touched? Never been kissed? Never nang barurot?" Mahinang tumawa si Steven at tumango. Imbis na matawa ulit, namangha na lang si Max at tumingin sa malayo. "Ang galing naman. Diyan ka na lang." "Bakit?" Lumingon si Max. "Kasi kapag nakipagbarurutan ka na, ma-attach ka. Tapos mahirapan kang mag-move on. Minsan nga kahit di pa kayo eh." "Talaga? Danas mo?" Umirap si Max saka tumingin sa malayo. "Malamang sobrang nangang kunento ko eh. Kala ko kasi joke yung sinabi mo." Nanahimik sila pareho. Walang nagsasalita sa kanila at tila dinadamdam lang ang malakas na hangin na dumadapo sa mga balat. Ilang minuto lang silang ganon, tila may kanya-kanyang malalim na iniisip. Binalingan ni Max ng tingin si Steven na nakapikit na. Pinatong niya ang baba niya sa tuhod nito. "Pwede na ba tayong umuwi?" Binuksan ni Steven ang mga mata at binalingan ng tingin si Max. "Tara na." Tumayo si Max at tumango. At wala namang ano-ano'y pumayag si Steven, inalalayan siyang tumayo at maglakad. Nagpasundo na rin ito para hindi na sila mag-taxi pa dahil mahirap makahanap sa lokasyon nila. Hindi man naging maganda ang gabi ni Max pero may isa siyang pinagpapasalamat. Yun ay ang nakilala niya si Steven na binigyan siya ng pagkakataon para maranasan ang mga bagay na hindi niya muling mararanasan. Nang makarating sila sa hotel, tinanggal niya agad ang sapatos para mapabilis ang pag-akyat niya. Nang nasa tapat na siya ng pintuan, nilingon niya si Steven at nakita niyang nakatingin lang din ito sa kanya. Bakit?" Tanong ni Max. May hinugot mula sa bulsa si Steven bago lumapit. Kinuha nito ang kamay ni Max at nilapag ang isang full-size perfume. "Nakita ko kasi na binalik-balikan mo to kanina eh. I figured baka gusto mo. Pa-thank you gift ko na rin." "Nag-abala ka pa. Wala rin naman nangyari sa mga ginastos mo sa akin." "Well, it takes a lot of courage to be fine after being kissed by your ex. Dapat nasa tabi mo ako nung nangyari yun eh." Napahinto si Max. Hindi niya alam ngunit tila ba may kumikiliti sa buong katawan niya, lalo na sa puso niya nang sabihin ito ni Steven. Tumawa siya sa sinuntok ang tiyan ni Steven. "Ikaw talaga? Nagpa-practice ka bang maging romantic believable ha?" Tila natigilan si Steven. May kakaiba siyang naramdaman sa sarili niya, tila ba nag-flashback sa kanya kung paano sila nagkakilala hanggang ngayon na nasa harapan niya na si Max. "Mahal na ba kita?" Tanong ni Steven. "Ha?" Hinawakan ni Steven ang ulo ni Max at nilapit ang dalaga para yakapin. Nabigla si Max sa ginawa nito ngunit pakiramdam niya ayaw niyang umalis sa posisyon nilang yon. Parang may pumipigil sa kanya. Dinikit ni Max lalo ang tenga sa dibdib ni Steven. At dinig na dinig niya
ang naghuhurmentadong puso ng binata. Maging sa kanya tila kakaiba na rin ang tunog. Nang maghiwalay sila na natili ang tingin nilang nakatitig sa isa't isa. Hindi alam ni Max kung bakit pero tumingkayad siya at hinalikan si Steven. Ilang segundo, humiwalay siya agad. "S- sorry. Hindi ko alam kung ano nasa isip ko. Gawa ata ito ng alak." Nakita niyang tameme lang si Steven. Ilang segundo mabilis na hinawakan ni Steven ang balikat nito at hinalikan. Ang kaninang dilat na mga mata ni Max ay paunti-unting pumikit dahil sa pagkalunod muli sa halik ni Steven. Hindi nagtagal gumagalaw ng mga labi nila at mas lalong lumalalim ang bugso ng bawat halik at damdamin nila. Hindi namamalayang papasok na sila sa hotel room ni Max. Dahan-dahan siyang hiniga ni Steven at hinahalik-halikan mula labi hanggang sa kanyang dibdib. Napapapikit na lang si Max sa nararamdaman. Naramdaman ni Max ang kamay ni Steven na gumagapang mula sa ilalim ng dress niya. Steven, mahinang banggit niya habang nilalaro ng binata ang perlas niya. Hindi niya mapigilang mapapikit sa sarap. Patuloy lang silang naghahalikan. Nabigla si Max nang inilagay siya ni Steven sa ibabaw na para bang hindi ito ang unang beses ng pakikipagtalik. Ibinaba ni Steven ang zipper ng damit ni Max habang patuloy pa rin silang naghahalikan habang si Max naman ay inaabot ang pantalon ng binata para tanggalin. Sexy. Puri ni Steven ang matanggal niya. Ang dress ni Max at tanging undies na lang ang natira. Nabigla si Max nang natanggal agad ni Steven ang bra niya na para bang pro ito sa pakikipagtalik. At nang tinatanggal na ni Steven ang bra niya, mabilis na bumitiw si Max sa pakikipaghalikan at nakipagtitigan kay Steven. Hindi pa tayo nagsha-shower, gagawin talaga natin to. Nangunot ang noon ni Steven. Do we need to? I mean, we're clean. Hygiene first. Ilang saglit silang nagtitigan bago pumayag si Steven at tumayo. Fine, I'll shower. Pero mo ako ng extra towel. Ngumiti si Max sa katumango at nang makita niyang nakapasok na si Steven sa banyo, hindi niya mapigilang magpapapadyak at tahimik na sumigaw habang nakabaon ang mukha sa unan. Pakiramdam niya talaga na sa palabas siya sa mga oras na yon. Ngunit ang hindi alam ni Max, lahat ng masasayang bagay ay may hangganan. Ilang sandali, nakatanggap siya ng tawag mula kay Pearson. Childhood best friend niya. Mabilis kinuha ni Max ang cellphone at sinagot ito. At halos namutla siya sa takot at pangamba nang malaman na nag-collapse ang ina niya at ang kapatid na nakipagtanan at tinaguan ang napakalaking pera na hiniram. Hindi na siya nag-isip. Mabilis siyang kumilos, iniligpit ang mga gamit at walang ibang tumatakbo sa isipan niya. Maging ang sitwasyon nila ni Steven. Dali-daling umalis at iniwan ang binatang naliligo. Dahil may sapat naman siyang pera sa binayad ni Steven, ginrab na lang niya mula Baguio hanggang Laguna para makauwi agad. Punong-puno ng pag-aalala ang utak niya. Wala siyang ibang nagawa kundi ang umiyak at humagulhol habang nasa biyahe. Sobra-sobra ang takot na nararamdaman niya para sa ina. Kamusta si nanay? Hingal na sabi ni Max, napakapit sa braso ng kababata. Nasa ER, medyo critical raw ang kondisyon niya eh. Si Gail, magkano bang inutang ni Gail? Hindi namin alam kung nasaan na siya ngayon eh. 85K ang inutang niya. Hindi napigilan ni Max na mapaupo sa lapag kahit siguro pagsabay-sabayin niya ang sidelines at part-time niya. Kahit pa siguro mag-overtime siya araw-araw, hindi niya agad mababayaran ang laki ng halaga. Kinomfort naman siya ni Pearson at pinaupo. Mas mabuti pa siguro umuwi ka na muna. Ako na munang bahala rito. Paano ako uuwi kung alam kong ganyan ang sitwasyon ng nanay ko? Mas lalong humagulhol si Max at iritabling sakop ang mukha niya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya sa pagkakataong ito. Hello miss, ayos na po ang mama niyo, na-transfer na rin po namin siya sa kwarto kaso baka bukas pa po siya pwedeng mabisita. Tumayo si Max. Ganun po ba? Iiwan ko po muna siya saglit tapos babalik po ako bukas. Ngumiti naman siya sa nurse. Nagtungo siya sa kwarto ng ina, tiningnan ang itsura nito habang nakahiga at walang malay. Hindi niya maitago ang pag-aalala. Napagdesisyon na niya munang umuwi para makaligo at makapagdala ng gamit sa ina kinabukasan.
Sa mga oras na 'to desidido na siyang maghanap ng trabaho na hindi sumagi sa isip niya ang naiwang lalaki sa Baguio. Ginugol niya lang ang buong oras at araw niya sa ospital sa paghahanap ng trabaho, bahay at paulit-ulit na. Salamat sa almusal anya, bago humigop ng sabaw. Umupo naman sa tapat niya si Pearson. Ayos lang. Ano, may tumanggap na ba sa'yo? Wala pa nga hindi ko na alam ang gagawin. Araw-araw mas lumulobo ang presyo. Nanahimik ng saglit si Pearson at tiningnan ng paligid. What if ibenta ko na lang tong restaurant ko para may magamit kang pera? Tapos maging chef na lang ako sa mga restaurant. Mabilis na tinuktukan ni Max ang kababata. Ano ka ba? Bakit mo naman gagawin yan Alam mo ba kung gaano kaimportante ito? Tsaka, hindi mo naman ako obligasyon, hindi mo obligasyon yun. Kahit na gusto ko pa rin makatulong sa'yo Umiling si Max bilang malaking pagtutol sa gusto nitong mangyari. Ako nang bahala dun. Basta tulungan mo na lang akong bisibisitahin si Mama, ha? Sumang-ayon naman sa kanya si Pearson bago sila tuluyang kumain. Sinigurado ni Max na wala siyang papalipasin na oras sa ginagawa niya. Kahit anong gawin niya, kumain, maligo, maghugas ng pinggan at iba pa, naghahanap siya ng trabaho. Kada araw rin siyang umaalis para mag-apply kahit walk-in. Pero kahit anong gawin niya, hindi siya pinapalad. Ilang timba na yata ng luha ang naipon niya kung sinalo niya lang lahat ng luha niya. Pero kahit na ganon, wala sa option ni Max ang sumuko mas lalo pat kailangan na kailangan nilang pera. Hanggang sa may nakita siyang isang poster ad sa mismong Facebook niya. Kumpanyang tanging pagiging ina at may asawa ang requirement para makapasok. Nahinto si Max at biglang naalala si Pearson at ang anak nitong si Kelly. Yun lang talaga? Tapos preferred nilang walang work experience? Ilang beses nagdalawang isip si Max habang ang mga matay nakababad lang sa screen ng kanyang cellphone. Pinikit niya ang mata niya habang hinanda ang daliri na pindutin ang apply button. Huminga siya ng malalim at mabilis na pinindot ang button. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata niya at tumambad sa kanyang mga requirements na kailangan niyang dalhin kinabukasan. Nanlaki ang mga mata niya at nagtatatalon sa tuwa. Mabilis niyang pinrint ang cover letter, resume at CV niya na dadalhin niya sa interview. Ayaw man niyang magsinungaling, wala na siyang ibang magagawa dahil wala namang tatanggap sa kanya. Kinakabahan ako. Balita ko mismong team leader ang mag-i-interview sa atin. Sabi ng babaeng may kasama ring mag-a-apply. Kaya nga sana hindi mataray, kailangan na kailangan ko ang trabaho na to para sa anak ko. Napayuko si Max sa nadinig. Kung makakapasok man siya, ibig sabihin may tinake siyang spot na para sana sa tunay na may anak. Pero dahil desperado na siya at wala siyang balak na umalis, nang hindi niya nakukuha ang trabaho. Miss Maxintrina? Maxintrina, kayo na po ang sunod. Tumango si Max at sinunda ng lalaking tumawag sa kanya at pinaupo siya sa upuan, kaharap ng isang babae at tatlong lalaki. Good morning po, I'm Maxine Trina. May isang anak at asawa po. Wala kang work experience for 4 years? Natigilan si Max ng ilang segundo bago awkward na ngumiti. Opo para kasing pinost-partum ata ako ng 4 na taon. I see. Paano ka magiging capable to work kung wala kang work experience? Sa nakikita ko naman po, miss. Tiningnan ni Max ang nakalagay sa plaque. Miss Vern, if the requirement is being a mother, I am more than qualified. Magaling po ako sa field na yan. Ngumiti lang si Vern sa kanya sa katumango. Tanggap ka na. Start ka tomorrow. Nanlaki ang mga mata ni Max at saka tumayo bago yumuko ng paulit-ulit. Halos hindi na niya mabilang kung ilang pasasalamat ang ginawa niya sa mga ito. Nang makalabas siya, mabilis siyang tumakbo patungo sa sasakyan ni Pearson. Sumakay siya bago hinarap ang kaibigan. Ano, natanggap ka ba? Hinampas ni Max ang mukha ni Pearson bago nagligalig na parang bulate habang nagtititili. Oo, start na ako bukas. Sakit nun pero congrats. Anong klaseng trabaho naman to? Natigil sa pagse-celebrate si Max, knowingly kung ano ang pinasok niya. Dahan-dahan niyang tinignan si Pearson bago sabihin ng totoo.
Nagalit man pero naintindihan ni Pearson ang pinagdadaanan ni Max kaya hinayaan na lang niya ang dalaga basta wag na wag siyang mahuhuli. Laking tuwa naman ni Max ang sinabing pagpayag ng kaibigan dahil sa tingin niya araw-araw siyang may guilt kapag nag-away sila ni Pearson dahil rito. Excited na pumasok si Max kinabukasan. Talagang inayos niya ang sarili bago pumasok. Piniktura niya pa ang suot niya bilang memory sa unang araw ng pasok niya. First day. Kaya mo to, Maxine. Para kay mama, para sa sarili mo. Bulong niya sa sariling refleksyon bago tuluyang pumasok sa kumpanya. Maaga siyang dumating sa kumpanya. Halos manginig pa nga ang kamay niya habang hawak ang envelope ng requirements. Sa wakas, pagkatapos ng ilang taong pakiramdam niya na kulelat siya sa buhay, may totoong trabaho na rin siyang mahahawakan. Pagpasok niya sa lobby, halos mabingi siya sa lakas ng tibok ng puso niya. Napakalaki ng building, malamig ang aircon at formal na mukhang mamahali ng mga taong dumadaan. Pakiramdam ni Max, hindi siya bagay roon, pero pilit niyang itinutuwid ang likod. Good morning, Ma'am Maxine Villarreal. Bati ng HR assistant. Opo, please follow me, ipapakilala ka namin sa team leader mo. Humigpit ang hawak niya sa bag. Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong kabang biglang dumapo sa dibdib niya. Para bang may masamang mangyayari? Pagbukas ng pinto ng conference room, agad niyang nakita ang isang lalaking nakatalikod habang may kausap na dalawang empleyado. Matangkad, naka-black slacks, puting polo na nakatupi ang manggas na sobrang pamilyar ang tindig nito sa pagkakaalala niya. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Sir Steven? Tawag ng HR assistant. Your new staff is here. Unti-unting lumingon ang lalaki at mismong segundo na nagtagpo ang mga mata nila, pakiramdam ni Max ay may sumabog sa loob ng dibdib niya. Si Steven, ang lalaking nakilala niya sa Baguio. Ang lalaking iniwan niya nang walang paliwanag. Ang lalaking muntik na niyang mahalin sa loob ng 2 araw. Nag-ibang ekspresyon ng lalaki mula sa walang emosyon na palitan yun ng pagkagulat. Sa kanang malamig na tingin. Iyo? Halos pabulong na tanong nito. Para tuloy natuyuan ng laway si Max. Sir? Nagtatakang tanong ng HR. Mabilis na umayos ng tayo si Steven at ibinalik ang professional na muka. Nothing. I know her. Mas lalo siyang kinabahan sa tonong yun. That's great. Then, mas madali ang adjustment niya. I said. Putol na sabi ni Steven. Malamig ang boses. I know her. Natahimik ang lahat. Napayuko si Max. Pilit na nilulunok ang kaba. Baka nakita niyo lang po ako sa kung saan. Kung saan din kasi ako napapadpad sa paghahanap ng trabaho. Pagdadahilan ni Max kahit hindi niya alam kung anong gagawin. Ganun ba? O sige Maxine, this is Mr. Steven Monteverde, your team leader. Pakilala ng HR, halatang nag-aalangan. He'll orient you for the next few weeks, okay? Good morning po. Halos hindi marinig na sabi ni Maxine. Hindi sumagot si Steven. Tinititigan lang siya nito mula ulo hanggang paa na para bang may hinahanap na bahid ng kasinungalingan sa buong pagkatao niya. So you're saying that she's one of those moms who applied for the job? Yes, sir. Actually, according to Miss Vern, top 1 siya etong si Miss Max. Kaya pinapasok niya agad. Kapit na kapit ni Steven ang kanyang labi. Habang nakapako lang ang tingin niya kay Max na iniiwasan namang makipag-eye contact rin sa kanya. So may asawa? Nag-alangang sagot ng HR na tinitignan pa si Max bago sumagot. Yes sir, isa po yan sa requirement natin. Maya-maya tumalikod ito habang tumatawa. Hindi malaman ni Max kung totoo ba ito o sarkastiko. Well played there, Max. Hindi naging madali ang unang araw ni Max kung may inaasahan siyang konting awa mula kay Steven dahil sa naging koneksyon nila sa Baguio, agad yung nawala. Mukhang balak siyang pahirapan ito hanggang hindi niya inaamin kung sino siya at kung ano ang totoo. Pero kahit naman paaminin siya ng binata, hindi niya gagawin o sasabihin yon sa ngalan ng trabaho niya.
Redo the report. Ibinalik ni Steven ang papel kay Max. Eh, pero sir, kakagawa ko lang po. It's sloppy. Sir, sinunod ko naman po ang format na binigay ni Ma'am Denise. Then maybe you need to learn how to think beyond the format. Napakagatlabi si Max bago tumango. Maging ang mga kasamahan niya sa trabaho natatakot na kay Steven. Mula umaga hanggang tanghali halos hindi na siya pinagpahinga ng lalaki. Pinag-ayos ng files, pinag-revise ng emails, pinag-check ng data na kaya namang gawin ng 3 tao. Sa bawat pagkakamali niya maliit man o malaki, lagi siyang may kasamang malamig na puna mula rito. Di ka ba marunong umintindi ng mga simpleng instructions? Sir, pasensya na po. Pasensya, hindi yan ang sweldo mo rito. May halong sama ng loob na pagkakasabi, parang personal ang bawat salitang ibinabato nito sa kanya. Bandang 5:00 ng hapon halos wala na siyang lakas. Nanginginig na ang daliri niya habang nagtatype ng panibagong report na pinapabago na naman ni Steven. Dumiretso ka na sa office, biglang sabi ng lalaki habang dumadaan sa cubicle niya. Napatingin siya rito. Po? May office, after work. Nag-iwan yun ng kaba at libo-libong tanong sa isip ni Max habang pinipilit niyang pakalmahin ang sarili bago harapin si Steven. Come in. Pagpasok niya agad siyang sinalubong ng malamig nitong titig. Nakatayo ito sa tabi ng mesa, parehong kamay na nasa bulsa ng slacks, habang siya na may halos hindi na makatingin ng diretso. Close the door. Pinanood siya ni Steven na isara ang pinto bago magsalita. Sit down. Hindi umupo si Max. Mas gusto ko pong tumayo, sir. Bahagyang napangisi si Steven pero hindi yun masayang ngiti. Still stubborn, I see. Sir. Sir. Manghang nitong ulit. Kanina lang, sir na ako. Samantalang isang buwang nakalipas sa Baguio kung makangiti ka sa akin, akala mo, wala kang tinatagong sikreto. Nanlaki ang mga mata ni Max. Please po. Hinaan niyo lang po yung boses niyo. Why? Lumapit ito. Baka marinig nila nakakilala mo ako. O baka marinig nila na yung babaeng may asawa at anak na pinagmamalaki sa application form niya ay ang babaeng nakasama ko sa Baguio na ni Anino matapos sumumpa sa kama. Iniwan ako bigla. Hindi mo ba naisip kung gaano kita katagal na hinanap? Napaatras si Max hanggang sa tumama ang likod niya sa pinto. Sumagot ka, Maxine. Hindi siya makaimik. May asawa ka ba talaga? Tahimik lang siya. Gustong-gusto man niyang aminin dahil maging siya nasasaktan na sa harapan niya si Steven, ngunit hindi niya magawa. May anak ka ba? Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Max. Steven. Biglang tumigas ang panga ng lalaki nang marinig ang pangalan niya mula sa labi nito. So now you remember my name. Please. Nanginginig na sabi niya. Hayaan mo muna ako. Hindi ko kayang ipaliwanag sa'yo ngayon. Hindi mo kayang ipaliwanag? Napatawa ito ng mapakla. Iniwan mo ako sa Baguio nang walang paalam. Pagkatapos makikita kita rito gamit ang pangalang pamilyar, pero may asawa at anak ka na pala. Dapat ba ako matuwa? Hindi na niya napigilan. Kung ano man yung meron sa atin doon sa Baguio, bugso lang ng damdamin yun, wala yung kahulugan. Mag-isa lang ako sa trip na yun. Natahimik si Steven. Huminga ng malalim si Max. Sa kanya pinunasan ng mga luha sa pisngi. Oo. May anak at asawa na ako. Anong klaseng ina ka? Na sumampa ka ng kama habang may asawa at anak ka pala? Hindi ko alam. Dahil siguro sa alak yun. Napapapikit siya. At isa pa, bakit mo ako hahanapin? Hindi ka kamo marunong magmahal. At kung ano man ang naging ugnayan natin noon, wala lang sa akin yun. Dahil magulo lang ang isip ko. Magulo lang ang isip mo? The whole time na nasa Baguio ka? Napatingin sa kanya si Steven ng matagal. Wala na akong dapat ipaliwanag pa sa'yo. Tigil na natin to dahil kailangan ko ang trabaho. Ilang segundo silang parehong natahimik at saka tumalikod si Steven. Bumalik sa mesa niya at malamig na nagsalita. Leave. Napakurap si Max. Steven. I said leave. Damang-dama ni Max ang bigat ng lahat. Pero wala siyang magawa. Kailangan niya ang trabaho at hindi niya magagawang unahin ang sariling kagustuhan kesa sa inang naghihirap at utang na lumalaki kada araw. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan para kay Max. Palagi siyang pagod ngunit may dedikasyon sa trabaho kaya kahit anong utos ni Steven sinusunod niya.
Halos bawat kilos niya ay pinapansin, bawat sagot niya ay sinusukat. Kahit ang ibang mga ka-team niya ay nagsimula ng mapansin na tila may personal na galit ang team leader nila sa bagong empleyada. Ngunit ang hindi alam ni Max, hindi lang si Steven ang naghinala. Nasa opisina rin ngayong araw na ito ang ama ng binata, ang may-ari ng kumpanya at ang mismong taong nag-aproba sa final hiring ng staff sa department ni Steven. Hindi ito madalas magpakita, kaya laking gulat ng lahat nang dumaan ito sa floor. "Good morning, sir," bati ng mga empleyado. Tumango lamang ang matandang Monteverde. Huminto ito sa tapat ng cubicle ni Max. You're the new hire? Tanong nito. Opo, sir." Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. You are the married applicant with one child? Nanlamig ang mga kamay ni Max. Sir, sa di kalayuan na patigil si Steven. Answer him. Napalingon si Max kay Steven. Sa unang pagkakataon, hindi niya mabasa kung may awa ba roon o puro galit lang. "Sir, ay," Nasaan ang asawa mo? tanong ng matanda. At ang anak mo? Hindi ka ba dapat umuwi ng maaga para sa kanila? Nagsimulang magbulungan ng mga tao sa paligid na dapat uuwi na sana. Humigpit ang hawak ni Max sa gilid ng mesa. Sir, pasensya na po." Are you lying to my company? "Sir, please." I ask a question. Hindi na niya kinaya. "Opo." Halos pabulong niyang sagot. Nagsinungaling po ako." Nag-ingay ang paligid. Halos lahat napabuntong hininga at napasinghap. Pack your things. Malamig na sabi ng matanda. Fraud is grounds for immediate termination. Parang biglang nawala ang hangin sa paligid niya. "Sir, please." Umiiyak si Max. "Kailangan ko lang po ng trabaho. Wala po akong masamang balak." Enough! Napatingin siya kay Steven, umaasang kahit papano'y may sasalo sa kanya. Pero nanatili lang itong nakatayo. Matigas, tahimik at hindi siya ipinagtanggol. At doon ay naramdaman niya ang pinakamasakit na bahagi. Hindi ang matanggal sa trabaho kundi ang makita kung paano siya pinabayaan ng lalaking inakala niyang minsan ay nakakita ng halaga niya. Tahimik siyang nag-empake ng gamit. Bawat tingin ng mga tao sa kanya ay parang kutsilyong bumaon sa balat niya. Paglabas niya ng building, saka lang siya tuluyang napahagulhol. Matapos ng 3 araw na hindi nagpakita si Max kahit saan. Hindi siya sumasagot sa tawag ng kaibigan niya. Hindi rin siya bumalik sa apartment. Sa isang murang transient house, muna siya tumuloy. Pilit inaayos ang sarili habang paulit-ulit na sinisisi ang sarili sa lahat. Hanggang sa isang gabi may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, halos mawalan siya ng balanse nang tumambad sa mata niya si Steven. Basang-basa ito ng ulan. Hawak ang payong sa isang kamay at sa kabilang kamay ay isang brown envelope. "Anong ginagawa mo rito?" Paos niyang tanong. Can I come in?" Pagkapasok nito, ibinaba ni Steven ang envelope sa mesa. "Ano to?" tanong ni Max. "New contract." Nagkatitigan sila bago magsalita si Steven. "A subsidiary company. Hindi under ng father ko. Hindi kanya kayang pakialaman doon." Tinitigan siya nito. "I know, di mo kailangang magsinungaling doon." Napatitig lang si Max, hindi makapaniwala. "Bakit?" Humugot ng malalim na hininga si Steven. "Because I was angry. Hurt. I felt stupid for letting myself care about you in Baguio. Pero kasalanan ko rin na nahulog ako sa taong kakakilala ko lang. I have that guilt inside me." Lumapit ito. "But I was more angry at myself when I let you walk out of that building without even fighting for you." Namasa ang mga mata ni Max. "Di kita pinagtanggol noon dahil gusto kong marinig mo muna sa sarili mong bibig ang totoo. Pero hindi ibig sabihin nun hahayaan kitang tuluyang bumagsak." "Steven." "Galit pa rin ako sa kasinungalingan mo." Mahina nitong sabi. "Pero mas naiintindihan na kita ngayon." Napayuko si Max. "Pasensya ka na." Dahan-dahang itinaas ni Steven ang mukha niya gamit ang mga daliri nito. "Don't lie to me again." Napasinghop si Max. Bahagyang tumango. "Hindi na." Ngumiti ng bahagya si Steven at sa wakas, isang totoong ngiti. "Good, because I'm planning to court you properly this time." Bakit mo pa ako gusto?" Basag ang boses niya. "Ang dami kong sablay." "Because even with all your flaws," bulong nito,
Ikaw pa rin ang babaeng hinahanap ko. Matapos mo akong iwan sa Baguio. I may sound naive right now pero mahal kita eh. Hindi na niya napigilan ng sarili. Yumakap siya rito ng mahigpit at agad din naman siyang niyakap ni Steven pabalik. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, pakiramdam ni Max ay may taong pinipiling manatili kasama niya. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting umayos ang buhay niya. Natanggap siya sa bagong trabaho at mas naging maayos na ang posisyon niya. Naging mahusay siya roon dahil wala na siyang itinatagong kasinungalingan. Unti-unti rin siyang nakaipon para sa sarili at sa ina. Si Gail, napahiya ito nang malaman ng ina nila ang ginawa nitong pagtatago kay Max sa debut. Hindi na muling hinayaan ng ina na maliitin si Max sa sarili nilang bahay. At si Steven, hindi ito nagsawang patunayan araw-araw na hindi siya tulad ng ibang taong iniwan lang si Max sa oras ng kahinaan. Sa mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat, sa Baguio, muling dinala ni Steven si Max sa parehong overlooking spot kung saan una silang nagtalo't nagtawanan. Naalala mo? Napangiti si Max. Paano ko makakalimutan? Dito mo ako unang iniinis. Tama ka. Inis na ako. Lumuhod ito sa harap niya. Nanlaki ang mga mata ni Max. Pero dito na kita unang minahal. Lumabas ang maliit na kahon sa bulsa nito. Maxine, nangingiting seryosong mga mata ni Steven. Wala kang asawa, wala kang anak. At minsan sinungaling ka pa. Steven! Natatawang umiiyak niyang saway. Ngumisi ito. Pero ikaw ang pinakatotoong taong nakilala ko ever in my life. Will you marry me? Tuluyan ang tumulo ang mga luha ni Max habang tumatawa. Oo, oo Steven. Kung meron mang dapat ipagpasalamat si Maxine na nagdugtong sa lahat ng nangyari sa buhay niya, yun ay dahil kay Steven. Oo, nagkamali siya pero tinanggap naman siya nitong muli. And it's only fair to accept the apology of that man she loved. After the fact na nasaktan na rin naman niya ito dahil nagsinungaling din siya. Bukod doon, malaking bagay ang natutunan ni Maxine tungkol sa buhay. Na hindi pa huli ang lahat para sa atin. Na may isang taong maniwala sa atin at minsan, makikita at mahahanap natin ang taong yun hindi sa lugar na inaasahan o ginagalawan natin. Pwedeng sa isang lugar kagaya ng Baguio kung saan niya nakilala ang asungot pero blessing naman na naging sanhi para guminhawa ang buhay niya. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-iibigan ni Maxine at ni Steven. Naway, lumigaya ang puso ninyo sa kwentong isinulat ni Eliana para sa inyo ngayong araw na ito. Balik po kayo ulit para sa susunod na kwentong pagsasaluhan natin dito lamang sa mga kwentong CJ yan. Muli, ito po ang inyong Miss CJ na nagpapasalamat sa patuloy niyang pagsuporta at pagtangkilik sa mga kwento namin para sa inyo. Hanggang sa muli, paalam!